Siyempre, pag may Nora, may Vilma. Pag may Vilma, may Nora. Hindi mo matatanggal yan. And kung tanggalin man natin yon, it would be an injustice to the movie. Kasi hahanapin ng mga fans yan. I'm sure all the fans, the Noranian, meron yan encounter with the Vilman yan. Kaya we wanted to be as organic as possible without, of course, jeopardizing our Star for All Seasons. Kaya sinabi ko kay Direk, dapat meron isa, pero ingat lang tayo. Kasi part yan eh. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan na walang Vilma Santos. So, sabi ko, Direk, ingat lang. That's why we got Roderick Paulate. We got, of course, who played si Henry, si Stella L. Henry Chavarria na nagtatago ngayon kasi baka dumugi ng mga Noranian. Nasaan si Henry? Nawala na naman siya. So, we made sure na it was presented in a good light. Actually, yun nga rin isang concern ko, RS. Kasi merong line dun sa movie na parang masyadong in-emphasize na hindi naman national artist yung idol nyo. So, paano nyo po sasagutin yun? Kasi totoo naman. I mean, I've been speaking to like Noranians and also Vilmanians kasi as a director, syempre, 'di ba, you are exposed to both Ate V and Ate Guy. So wala namang problema. So I guess fandom kasi yun eh. 'Di ba? You always have your own logical explanation, your own logical reasons kasi sila rin, 'di ba? Ang tawag nila kay Ate Guy, orang. So yun din yung language na ginamit ko dun sa pelikula kasi yun din yung tinatawag nila kay Ate Guy. So, I guess it's balance. Wala namang problema doon. I mean, this is now. Maybe tomorrow kung maging national artist na si Ate V, diba? So, syempre, iba na yung usapan. Pero for now, ayun lang kasi yung iniikot ng pelikula. So, direct hindi ka nag-worry na baka ma-ignite yung di ba? Hindi po. Kasi, totoo naman yun eh. Lahat naman po, yun nangyari. Like, kanina nga, ang dami ko nakakausap na at one point in their life, may na-encounter talaga sila. Katulad sinasabi ni Sir RS na Vilmanian, di ba? Or kahit ang Vilmanian, may nakaaway din na Noranian. So it's a yin and yang. Hindi makukumpleto yun kung wala yung isa. At tama yung sinabi ni Direk Adolf. Kasi it's a fact naman talaga na si Vilma Santos, hindi naman talaga siya national artist. So it's a nagsasabi na tayo ng fact. In as much as sabihin natin, si Nora hindi naman politiko. Diba, hindi naman governor. So it's a fact lang talaga. And yun naman talaga yung that's how it goes naman talaga eh. Yung mga fans, gano'n naman talaga eh. And kung may ma-ignite, di okay lang. Di at least, di ba, for me, okay lang. Di at least talagang mabubuhay talagang legacy ni Nora Honor kahit nasa heaven na siya. Ito talaga. Okay lang. Yung next question ko ulit kay Direk. Oo. Paano mo naman na-convince si Kuya Dick na gumanap na isang Noranian when in fact, mas close siya kay Ate V? Ako po kasi mahilig ako sa pelikula. Alam ko na nung bata si Kuya Dick, pinroduce siya ni Ate Guy ng Alquitrang Dugo under apat na pelikula. O, apat na pelikula. Ako kasi alam ko, napanood ko yun. Kaya alam ko na one way or the other, may relationship sila ni Ate Guy. So nung tinanong ko po siya kung okay siya, sumagot naman siya agad. Sabi niya, ano lang ang role, anong gagawin. Sabi ko, Kuya Dick, parang I think maganda gawin natin ng tribute yung mga fans nung, di ba, I mean, nung ganung klaseng fans na convert, pero medyo siya yung aggressive na fan. Diba? So sabi niya, maganda yan. So kinuwento ko sa kanya, sabi ko nga, walang script, pero ito yung gagawin. So magko-collab sa mga bagay-bagay, sabi niya. Pero ito po yung gusto ko, sinabi ko sa kanya. So yun, wala naman po. Kasi sabi naman niya, kaibigan naman niya din si Ate Guy. At may pinagsamahan sila, Penoy Balut, sa Regal. Diba? Ako napanood ko yun. So, I guess, hindi naman, yun po yung maganda siguro sa mga artista eh, parang hindi ka naman pwedeng ma-identify lang sa isang sector. Parang kahit si Direk Gina, nakatrabaho niya si Ate V, nakatrabaho niya si Ate Guy. Diba? So, I mean, it doesn't matter as long as ang tinitingnan ng nila po ay yung role. So, si Kuya Dick napakadaling nakumbinse dahil kaibigan niya si Ate Guy. Hindi, in fact, sabi ni Roderick, best friend niya si Eddie Villamayor. Bata pa.
So sabi nga, trabaho lang, walang personal life. Yung last question ko na lang po, bukod dito, saan po mapapanood itong film? May regular screening ba siya or sa AQ Prime? Wala pang plano as of now. Actually, that's a question also lingering in my mind na what's next after this? Saan siya ipapalabas? Marami nag-message sa amin. Pwede ba dito sa Amerika? Pwede ba dito sa Hong Kong? Pwede ba dito sa Bicol? Hindi pa. Wala pa. Kasi since sabi nga natin, di ba, as in we did it lang in a span of how many days, direct? 4 days and editing 3 days. 4 days, ha? 10 days kasi ini-edit na while sinushoot. Pero never kami umupo pa ng mga co-producers ko which is Intel Builders, Bravo Films, Noble Wolf, AQ Films. Hindi pa kami umupo para alamin kung paano ba yung plano. Pero ngayon at nairaos na namin ito with the help of all the actors na kasama namin, magkakaroon na ng direksyon kung saan next mapapanood tong Fanay. Hindi pa ngayon namin alam. Pero mag-a-announce kayo din. Oh yeah. Para kay direct, sorry. Para kay direct, sorry. Oo. Thank you, Ate Janice. Ang susunod naman ay ang napakagandang si Marinel Cruz ng Philippine Daily Inquirer. Bigs. Ayun, tatanong ko lang kay Direk Adolf kasi na-mention kanina ni Direk Gina na may mga kinausap ka talagang mga totoong fans ni Ate Ayun sila Guy. kasama talaga. Ay, hello po. Good Si evening. Nanay. Nanay, kaway po. Nanay Lourdes, di ba? Siya yung 87 years old. 89. Sorry po. 89. 89. Direk, tatanong ko lang, ano po yung mga nakuha nyo sa kanila during your interviews at saka yung sa film, may mga actual footage ka ba nung sa wake mismo, ganun, pakwento yung Yung sa mga fans kasi nga at tagal kong katrabaho si Ate Guy, so yung iba sa mga may mga fans naging kaibigan ni Ate Guy, so ako rin naging kaibigan ko sila, so madalas kami nagkukwentuhan. Si Kuya Jojo De Vera na nakabase sa Amerika na isang Noranian tapos mahilig sa pelikula. Dahil kay Ate Guy naging close kami, marami kami pinag-uusapan tungkol sa pelikula kay Ate Guy, and also I guess na-immerse naman ako dun sa mundo na niyat ng mga Noranian. So nung naisip kong gawin siya, napaka-accessible ng information kasi lahat naman sila mababait at giving sila na yung mga memorabilias na nakita nyo sa pelikula, pinahiram yung lahat ng mga Noranian, sa kanila galing yun, hindi lahat magiging posible yun na ganun ka-authentic kung hindi dahil sa kanila. So, yun, si Ate Mercy, sila Kuya Robert, si Kuya Edgar. So, yung mga clips, yung clip ng Superstar kay Kuya Jojo galing yun. Sabi ko, baka meron siyang magandang, makahingi ako ng yung kay Ate Guy na material, syempre dahil siya ang producer, diba? So, para, nandun. Tapos yun nga, dumating pa sila Lola Lourdes na everyday kasama namin sa shoot. Kasi nga, sabi ni Direk Doris, gusto niya maintindihan, diba? So, everyday, nandun sila Lola, para makapagkwento sila kala Direk sa amin kung paano, ano ang experience nila sa fan ni Ate Guy. Kasi tingin ko like sila nanay parang nasa dugo na nila yun pag inopen mo yung dugo. Ang type, anong type? Ang blood type ni nanay, NA.